Okay, salamat choir. Mayong bundag sa tanan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga niata karon sa atong balay tigumanan. Salamat mo sa Ginoo na. Amen. Salamat nga nagginhawa pa tayo, amen. Kanang ginhawa ba nga wa maglisod. Lisod man na nagginhawa pero naglisod. Kita salamat sa Ginoo sa iyang grasya nga iyang gihatag nato. Okay, maningkamot ko nga mag-preach ko within 15 minutes. Okay na sa inyo, 15 minutes ko mag-preach. Amen? Amen, amen. Gusto din magtaas? Okay, Proverbs chapter 29, manindog tang tanan palihog. Proverbs chapter 29, verse number 18. Salamat sa Ginoo nga gipili nato ang pag-ani sa atong balay tigumanan. Okay, atong dunganog basa sa makusog nga pagbasa. Kanang dunay kinabuhi nga pagbasa. Amen? Aron mapukaw ang atong kaugalingon. Okay, atong basahog dungan, ready, go. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Nga ta sa Proverbs chapter 3, verse number 9 o verse number 10. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Atong yapong dunganog basa, ready, go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shalt thou barns be filled with plenty, and thy praises burst out with new wine. Pray that. Salamat Lord. Ikaw nga mong Dios. Salamat Lord, imo kaming giluwas, gipasabot sa kaluwasan. Dunay mga tao nga imong gisugo nga muadto sa mong balay ug nakadungog mi sa unsaon ang pamaagi sa kaluwasan. Ug salamat Lord nga ikaw nagasabot kanamo ug salamat Lord nga ikaw nga among Dios karon. Lord, i-bless ang tagsa-tagsa namo nga samtang kami nagpaabot sa imong pagkuha sa among kinabuhi. Ug hantod sa imong balik Lord, I pray nga ikaw magpadayon sa paggamit sa matag usa namo. Dili lang kay imo ming gamiton kundi dunay paglambo ang among paggamit diha sa imong buluhaton o Dios. Lord, i-bless ang matag usa among kining giambo in Jesus name. Amen. Balik malinggod, salamat sa Ginoo. Okay, atong isgutan karon mga kaigsunan, mag-isgut kita og financial vision. Napa mo? Tuloy, I believe nga giluwas ta sa Ginoo, gani nagingon siya sa John chapter 10, John chapter 10 verse number 10, naingon siya. Where, John chapter 10, verse number 10. The thief cometh not, but to steal, for to steal and to kill and to destroy. Pero naingon si Jesus Christ, I am come that they might have life. That is salvation. Amen? Salamat nga giluwas ta sa Ginoo. Ug dili lang kay giluwas ta sa Ginoo, ingon siya nga, and that they might have it more abundantly. Ang buot pasabot mga kaigsunan gikan sa pagkaluwas nato. Dili gusto ang Ginoo nga magpabilin ra kada. Gusto sa Ginoo, number one, we must grow spiritually. Amen? Kung ang bata, bago pang natao, dayon magsugod na siya o kanang mukatawa, mo smile na, hangtod nga mukamang na, hangtod mulakaw na,
mahimot yun da, di ba? Pero kung ang bata gani 10 years old na, di gihapon kabalong mulakaw o di kabalong gihapon musulti, doon ay problema. Dili na siya cute. Problema na. Apa mo? And I believe mga kaigsunan, kung atong tanawon, atong kauglingon, spiritually, kung bata pa ta, unsa kahimtang nato, wa baka maproblema ang atong parents nato. Nga hantod garon di mamanghapon ta kabalong mulakaw, di kabalong musulti. Nagbibibibi raghapon, nagbibiron raghapon. Mga kaigsunan, dili lang kay gusto sa Ginoo nga giluwas ta, kun dili gusto pod sa Ginoo nga magtubo ta. Spiritual, amen? Isunod mga kaigsunan, God wants us to grow in our kanang gitawag sa ato ang kinigitawag mental attitude. Dahil sunod, gusto po sa Ginoo nga dili lang kay mo grow ta ana nga kundi God wants us to also grow in our finances. Ilaw mo? Actually, naidako kayong bakak nga kinahanglan ato nasang irison sa tong mind. Nga natao ta sa pobre ang nanay mo, pobre ang imong tatay, ikaw kay anak man, pobre puga. Mga kaigsunan mo na tinuhuan sa ungo. Di man ta mga ungo, di ba? Maora man gini. Mao na ni among kaliwat, mao na ni among kapalaran. Mga kaigsunan para nago di yugo mo to na. Mga kaigsunan ibutang sa tumay kinalan atong usbon ang atong panguna-una kung magisgot tag finances. Amen? Kung natao ta nga pobre mga kaigsunan, ayaw na nagbasula imong parents, ayaw na nagbasula ang imong lolo unsa dia. Mga kaigsunan, time na. Salamat as Ginoo nga naa ta sa church. Salamat nga dunay pastor, dunay church, dunay Bible. Nga diin mahimong giya sa atong pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi o bisan pa sa atong financial nga kahimtang. Naibilib mga kaigsunan, na ako'y daghang nakitaan dere, daghang nakitaan. Sa una ilang balay naghapa. Pero karon naghapa ra gihapon. Pero daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan, sa una naghapa ang ilang balay, karon purti ng taasan na sa isang balay. Amen? Doon ako gibistaan sa una, diha ra ko natulog, kauban sa iro. Baka nang humamig panito to, bagay papanitohon nun eh. Pero, pila ka, because of God's blessing, financial nga, na-improve sila, mga kaigsunan, nindot na kailang balay. Pamina mo, kining gitawag financial vision, importante kay ni sa itong kinabuhi. Pag-ingon sa Bible, without vision, the people perish. And I believe, doon ay connection na siya sa atong finances. Napa mo? Mo nang usbon nato ang atong panghuna-una. Amen? Para sa ako, dili pa ko late nga mga ambition ko nga mahimo kong milyonaryo. Actually, milyonaryo naman yugo. Pero di lang kayo kanan, di lang kayo tinuod ba? Bitaw. Sa igon mahingon tang milyonaryo, kambugiro. Buot masabot mga kaigsunan. May lang nga, isipin mo na lang ba? Ha? Wala ko pa ka mamilyonaryo, basta nagunahuna ka. Eh, sawa ka magunahuna. Okay. Mga kaigsunan, without the vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So atong isgutan karon mga kaigsunan kini gitawag financial vision. Ngadto sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse number 9. The Bible says, honor the Lord with thy substance
and with the first fruit of all thine increase, so shalt thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Mga kaigsunan, usa ni ka nindot kay nga bersikulo. Una, honor the Lord with thy substance, and the first fruits of all thine increase. And verse number 10, nindot kay na siya, so shall the barns be filled with plenty. But that is abundance. And thy presses burst new wine. Meaning, usanik ka, ani mo gani, ang giisgot na din nga dunay dakok ang tanom sa grapes ba. Kadin, daghang kay bunga sa maong grapes. Ugon niya, tungod sa daghang bunga, siyempre, himuog wine, daghan po mahimo nga wine, o daghan po mahimo nga juice. Amen? So, ingon na. So, that is, kung ang Bible nagsulti about wine, that is speaking of abundance. Okay, maniniya. Why financial vision? Nganong kinahanglan ang Kristohano ang kinahanglan dunay gitawag financial vision. Actually, dunay giingon nga ugon sa imong ginahuna mo na ikaw. Ug ang imong ginahuna pobre juga, hanton mamatay ka, pobre ra juga. Pero naguna-huna ka nga mo sinso, mga kaigsunan, I believe, doon na kay pagpaningkamot. Vision, ang buot basawat vision, mga kaigsunan, what is your goal in your life? Unsay target nimo sa imong life about finances? Doon na ba kayo huna-huna to become a millionaire? Doon na ba kayo huna-huna nga one of the kanang dagkog offering sa church? Actually, kung mag-isgot ka tag-offering, paminaw mo mga Kristohanon, dili bugat natong mga Kristohanon kung kita mag-isgutan tag-offering. Kung dili kalipay na nato nga kita maka-offering. For me, I have a vision. Doon ako'y vision nga, doon ako'y income nga 1 million naman. Magbuot na mo. Kuha ra man ng vision. Pagbuhat mong inyo ha. Pwede inyong padakuan. Inyo ha 10 million. 10 million naman. Ang pangutana, pwede ba na, pastor, mga kaigsunan magsugod na sa gitawag vision. Kini nga building mga kaigsunan nagsugod ni sa akong imagination. Kadiin doon ay kawayan sa una nga diri, kawayan. Kinsa nakakita atong kawayan, daghang kawayan. Dito ko sa nangka, dito sa atbang sa dito sa church, may santol dapit. Nakita nako na ning gym. That is my vision. That is my imagination. Ug resulta na ay church. Na imagination ako sa una nga kining kanang daghang kurak-kurak ba? Daghang tikling, daghang kurak-kurak, daghang bitin, unya daghang tubig. Sa dihang si Sani, nahulog ang iyang tiil, ang iyang sinilas, bisag kung saan na, di na yun na makitaan. Tagahawak ang tubig, tagahawak ang lapok. Pero in my own imagination, nakakita ko mga bata nga nagdagandagan. Doon ay mga batanon nga nagdulag basketball. And that is my imagination. And that is vision. O sa resulta, mo na ni. Mura kag buang sa una, mura kag buang na dalag steel tape.
Akong gisukod tong stage dito, then dili bisag wala pa ingon ani gud pero nagsukod-sukod nako. Mura jud ko buang nagisukod-sukod, ana-ana, pero sa akong mind ana, porma na. Mga kaigsunan, ang pangutanas ng kinabuhi, magisgot tag finances. Naa ba sa inyong mind nga mahimo kang millionaire? Kisa may naguna-una nga ma-millionaire siya, paligpatas kamot. Be honest. Naguna-una lang. Sige. Bayad ang una-una. Kinsa may wagid siya maguna-una nga ma-millionaire siya. Abi ni mo no, kung wa kay huna-huna nga ma-millionaire ka, di jud ka ma-millionaire. Kay once nga tagaan ka usa ka milyon mga kaigsunan, dili man di usara na kadlaw nimo. May lag makabulan ako insik, may lag makaasawa ko kanang, may lag makabana kog apam. May lag mga kaigsunan. We need to have vision specifically about finances. Amen. Urot naman pa ito. Urot naman 10 minutes. Okay, wala na. Okay, why we need to have financial vision? Because we need to honor God. We honor God. Dili lang kay we honor God in our tithes and offering, kundi we can honor God in our, meaning ni-increase ang imong finances. Karon paminawa. Kung ikaw karon mag-offering ka regularly sa imong tithes, wala murag dili Ginoo, regular naman na nimo. Pero kung maka-offering, for example for me, I have a goal nga karon Thanksgiving Sunday sa December, doon makahatag ko 100,000. That's my goal. Amen? And that is my vision. Og nangayo ko sa Ginoo, Lord, I want to honor you in my giving. Kana mag-offering maguga, kanang regular na nimo mura bag, regular naman pero nindot jud ka itong wow, naka-offering ko 100,000 because ang Ginoo may basta, mo lang, hindi na ko ka-explain sa una. We need to honor God. Amen? Actually, no, kung mag-hisgot ang tithes, ang uwan, maglagot sila nga nung mag-hisgot ang tithes. Resultihan tamo mga kaigsunan, kung mag-hisgot ang tithes is only 10% of your income. Pero gibong tanawon yun, kung ako tagaan ko sa Ginoo 100,000 a month, 100,000, mga kaigsunan, I will give 30% of my 300,000. 100,000. 100,000 to ngayon. 30%. 10% sa tithes, 10% sa akong mission, 10% para sa ako sa foreign mission. Kung napay 5% sometimes, 35 akong ibutang. Why? I want to honor God. Kinsa man ko nga makahataga na. I am only a pastor. I am receiving sa akong allowance 4,000 a week. Kuhaan ako offering 1,000. Kuhaan ako sa akong savings 1,000. Plus na po ko gitagaan regularly 500. Ang mahabilin na is only 1,500 a week. Pero kung tanawon niyo akong offering mga kaigsunan, I am giving more than 10,000
more than maybe 20,000. Wala ka din ako kan, wala ko magkakwenta na. Pero pagkatana sa mga rebel, kibalo na sila dito. Why? Because I want to honor God. Why we need to have financial vision? Because we want to honor God. Then ikaduha mga kaigsunan, because we want to increase our giving. We want to increase our giving. Mga kaigsunan, dili ko satisfy sa ako ang offering ngayon anara. Kung dili gusto sa ko sa Ginoo nga, actually, doon na yung sa katao naghatag siya og 90,000. Hatag sa kuha 90,000. Nibalibad ng tagon siya, Pastor, ayaw, imuhan 90,000. Deep inside in my heart, ingon ko sa Ginoong Lord, kanindot nanda ako na sa'y maghatag o niya. Para sa ako it is more blessed to give than to receive. Nalipay mo ko kitaga akong 90,000, pero in my heart, wow, unsa kahakon ako na sa'y maghatag unta. Paabot mo ana, then inan ako dito. Ang point na ko mga kaigsoon, I want to increase my giving. Pero unsa iyon sa Bible? Tanawa, unsa iyon sa Bible ha? Dili ka kahatag sa imong increase or giving if your income is not increasing. Or your income wala mo increase. Doon ay nangutana, Pastor, unsaon ako increase ang akong giving? Unsaon na nako, Pastor, nga budgeted naman ang ako ang mga akong tires, budgeted na bayad sa apartment, bayad sa tubig, bayad sa kuryente, bayad sa balon sa mga bata, budgeted na Pastor. Unsaon man nako sa pag-increase akong giving? Abi mo, sa simple kay tubag, increase your income. Pero Pastor, nagtrabaho man ko, mara man gihatag sa kumpanya. Mga kaigsoon, I will give you practical. Number 1, kinahanglan ka i-practice nimo nga ang imong 25% giving. Ayun, kung di mo kakuha na, 25% is savings. Ang imong gastuhon sa imong sweldo is only 50%. Saan na to? Pastor, kulangon mo gud, kulang. Pero maniniya, mo na challenge nimo. Nga, you need to find another source of income. Magita kag laing source of income. Nga naman, once you have source of income, doon increase yung giving. Kamo mo yung people, sayang inyong time, sige lang mo kaya ng inyong guan, sige lang mo duta-duta, sige lang mo makwartahan, di gud mo makakwarta. Nang libor pa mo sa market, dako na ta mo kwarta dito. Maliunaw, maulaw ko. Ikaw, di na niya ka maulaw, basta na niya kay anak. Pa, wag ko'y gatas pa. Doon ay namaligyan isda. Isda! Kung ano namaligyan ng isda, siya na may gibuhi, Pastor. Ikaw, anong magkamaligyan? Wa man ta kay gibuhi. Salig man sa ATM, ay tama. Pamliti ma, ay tama. Dagko na kay ka, hindi hapong ay tama ra hapong ka. Social bars, we need to increase our giving. Kung gusto ka mo increase ang imong giving, increase ang imong income. Then sunod,
for the lost. Nganong gusto sa Ginoo nga nganong wala tay financial for the lost. Tungod kay ang Bible nagsulti nga kay igsunan, og imong tanawon sa 1 Corinthians chapter 9, who will go to the warfare with his own expenses or with his own charge. Walay tao gyud makigubat. Og imong tanawon sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 7, who goeth a warfare any time at his own charges. Kinsa may moadto dito nga sundalo nga sa iya rang kaugalingong gasto. No, naagit someone nga din mo gasto niya, naay mo sildo, naay mag-back up niya. Maghatag bala, maghatag og sa bada mga logistics, mga kaigsunan, mao po na sa ato dako kayong buluhaton sa Dios. Dako kayong mission field, mga kaigsunan. Ang kulang lang nato mga mo harvest. Di man din once nga dunay mo harvest, dili gyud na tanan mag-harvest. Naagay mabilin sa balay nga diin magluto, mag-prepare. Mao gyud na sa mua sa una, naami kadaruhan nga ami kahumayan sa una. 2 ka hektarya nga among kahumayan sa una. Nig-ani dili gid mi hurot dito, kundi ang naagi mabilin sa balay mag-prepare og pagkaon para mag-support sa nag-ani. Ang buot pasabot mga kaigsunan sa atong Kristiyanong kinabuhi in our church, kinahanglan dili kata daghang missionary karon nga nalangan tungod kay wala sila kwarta. Ang akong goal by next year, akong prayer, nga unta monthly, makahatag tag 100,000 a month. Mabalik tong sa una. Mahiyotabo lang na mga kaigsoon kung kitang tanan, mo increase ang atong giving. Mo increase ang atong giving mga kaigsoon once nga mo increase ang atong income. For the lost. Matthew chapter 4 verse 35, Matthew chapter 4 verse number 35, the Bible says, John chapter 4 verse number 35, John 4:35, say ye not, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and behold the fields, for they are white already to harvest. Mga kaigsunan, doon natin mga missionaries tuwa sa Ethiopia. Natay mga missionaries karon to sa Africa, sa Zambia, sa Congo, sa Republic of naato sa Nigeria, mga kaigsunan sa Africa, mga daghan kay mga missionary nga kinahanglan suportaran na do financially. Wow, pagkanindot unta kung dunay mga Kristohanon nga dunay pagto with vision. Moingon nga tos Ginoo, Lord, pwede ba nga increase ang akong income para increase po ang akong giving? Wow, pagkanindot unta na. Because of the lost. Matthew chapter 9 verse number 37, verse number 38, Matthew chapter 9. The Bible says, then he said to his disciples, harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nganong gamay raman ang laborers, mga kaigsunan tungod kay kulang og support ang laborers. Tuma mo na? Naidaghan unta amo ato sa field pero magpanagana sila tungod kay walay mo support nila. But the laborers are few. Nganong gamay ra ang few? Nganong gamay ra ang laborers? Tungod kay gamay ra pod ang mag-support. 38, verse 38. Iyon siya, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Yes,
God will send laborers. Pero timan din mga kaigsoon, laborers must be supported. Ang pangutana, who will support? Dili Mormons, dili ang Gaisano mo support nila, dili ang ISM, dili ang si Ayala. No, the Christians, ang church mo support. Kung wala tay vision financially, mga kaigsonan, unsaon man ito pag-increase ang atong giving? Kinsa may mo support nila. Mga kaigsunan, I hope nga atong ablihan ang atong mga mata nga doon natin gitawag vision about finances para mo increase ang atong giving. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ug karon ang imong tanawon mga kaigsunan, daghan tag opportunity sa Pilipinas nga diin mo increase ang atong giving. And I believe this church pwede ni gamiton sa Ginoo. Before I close, na ako ipakita ninyo, usa ka Kristohanon, nga din 12 years old pa, na maligya na siya og tisyo. Maligya na siya. Ug karon milyonaryo na siya. Atong paminaon, Tsingkitan. In life. Okay, ang tanong, do you have a vision in life? Why does vision matter? Vision really matter because number one, it ensures that you consistently work towards your personal goal. Lahat naman tayo, meron tayong gusto sa buhay. Di ba? Gusto natin siguro mas magandang buhay, magandang bahay, magandang pagkakataon and opportunities, no? To be also able to help other people. However, kung hindi clear po kung anong gusto natin, it's so hard to look for what we're looking for. And aside from that, ang advantage once you have a clear vision, it helps you to stay focused on the long terms. Lahat ng mga distractions sa buhay mo, matatanggal mo. Parang sa supermarket lang yan eh. Kung alam mo kung ano yung bibilin mo, di ba? Especially kami mga kalalakihan. Yan ang unang pupuntahan po naman namin. And then, ang best thing about vision, it also helps you to be an open learner and you are adaptable to the situation kung alam mo talaga kung anong gusto mo. However, kung may good side po ang vision, meron din siyang negative side. Kung hindi natin alam kung anong gusto natin, number one, you become stagnant. Sa totoo lang, wala kang masyadong progress na nangyari sa buhay. So, marami kang tinatawag na unmet potential, unfulfilled dreams, no, in life. So, in the process, pagka hindi po clear kung anong gusto po natin sa buhay, alam nyo anong nangyari ang next? Yung self-esteem po natin and confidence po natin na inaapektuhan. Without vision, you are bound to fail to see the bigger picture. Ang parating nakikita mo na lang yung nangyayari ngayon. Ang kailangan pong makita natin, hindi lang kung ano nangyayari ngayon. Ang dapat natin makita kung ano yung potential na pwedeng mangyari sa atin sa kinabukasan. Well, chances are kasi especially if you're going through tough times and trials right now, kapatid, there's a big tendency for you to stay focused with the present. But what's more important, one thing that I've learned from our present situation, though it may not be favorable at times, ang importante talaga is for us to be able to see the future. There's potential in the future. Why? Listen to this. Because when there's hope in the future, there's power in the present. When there's no hope in the future, there's no power in the present. Kaya nga napakahalaga po talaga na kailangan po natin ng masyadong maliwanag na vision. I would like to share to you my personal vision in life. My personal vision in life is to become a millionaire before I reach the age of 35. Kung may vision ka sa buhay, the next question that you need to ask yourself is the question called why. Bakit mo gusto magkaroon ng
ganong klaseng vision. I will still remember when I was age 12, my father business collapsed and rose 3 years during the time when he was so depressed. And those were the hardest moments in our lives. Napakahirap po talaga pag wala kang pera. Ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Ibang treatment sa'yo ng mga kamag-anak mo pag wala kang pera. I hope you can agree and relate. So because of those, yung parang past nangyayari po sa amin, and nagkaroon ako ng vision. And I told myself, I want to become a millionaire before I reach the age of 35. So the vision was so clear. It was so clear. Kaya nga ang importante talaga, if you really want to have a vision, allow me to share with you the 3 frameworks of having a clear vision. Number 1, it starts with the word called imagination. It reminded me of the song yung kay Beatles, kay John Lennon. Imagine there's no people. So, the power of imagination is very important. Once you have imagination, talagang I believe you can visualize your future success. So, just like si Walt Disney, Walt Disney's vision and imagination that he wants to build the biggest recreation center for the kids, and that was Disneyland. Unfortunately, before I think it was finally completed, he passed away. His wife continued to build Disneyland until such time it was finally inaugurated. When it was inaugurated, people were really so amazed at the beauty of Disneyland. One of our best friends made a comment and said, Disneyland is such a great place, the happiest place on earth. Unfortunately, your husband did not live to see any of these. His wife just put her smile on her face and said, you were wrong. Before anything of this was built and completed, my husband already saw it through his what? Vision. So that's the power of vision, the imagination. And likewise, my vision, going back to my personal vision, I want to become a millionaire before I reach the age of 35. So after the imagination comes, the next thing that should come is planning. Kaya may imagination ka, kailangan may plano ka. You have to create a detailed plan on how you can really execute to achieve your vision. Again, if you talk about that, alala ko talaga yung I wrote a plan. My plan is to get into sales. Why? Because during that time, nobody wants to hire me because I was only 12 years old, and the only way that I can do is through selling. The first venture that I got into is selling toilet papers. When I was selling toilet papers, sinabi ko, plinano ko na kung magkano kailangan ko ibenta, kung ilan ang ibebenta ko in order for me to make this profit. Talagang planado siya. So, sobra akong excited talaga. And yun nga, I can still recall, I think I made my first 100 pesos on my first week of selling. 100 pesos, hindi ko makalimutan yung kumita na ako agad. And during that time, 100 pesos was a lot of money. I think that was in the early 80s or late 70s. So malaking pera na yan po para sa akin. It also reminded me of a great person who really planned really well. He took significant risks by founding a company, and he pursued groundbreaking innovation, and then pumasok din siya sa tinatawag nating renewable energy and space exploration. Plinano niya talaga until such time na form niya yung company ng Tesla and SpaceX, and that's no other than Elon Musk. He's also one of my idol. I really look up to him. Sinasabi ko, this is a man of vision. So right now, again, let's go back. Imagination, that's number 1. Number 2, planning. And the third most important thing to make your vision to become a reality is execution. Kahit na napakaganda imagination mo, yung pangarap mo, kahit na maganda ang plano mo, pero pag wala kang ginawa, walang mangyayari. Agree? And that is what I did. I sold toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirts. And while I'm executing all of these things, this is again, yung tinatawag na expectation versus reality. Ang expectation mo, kikita ka. Tama o mali. Pero ang reality, hindi lahat bumibili. Ang expectation mo, lahat talaga susuportahan ka. Pero ang reality, hindi lahat bibili. So, I don't know if you experience this also when you go into sales. Yung mga taong ina-expect mo na tutulong sa'yo, sila pang hindi tumutulong. Yung mga taong hindi mo ina-expect na tutulong sa'yo, sila pa ang tutulong. Agree or disagree? Likewise, always remember, guys, ito yung once you execute things, you are bound to fail. Why? People will not believe in you. People will say no to you. People will reject you. Ganun talaga po yan. And then, ito po yung pinakamasakit. The reality is this. Do you have a big vision in life? If you have a big vision in life, give me a nod. The reality is this. The bigger the vision, the bigger the opposition, the bigger the dreams, the bigger the challenges. So I want you to prepare yourself. Prepare yourself for greatness. Prepare yourself that you should prepare yourself not for success, but you rather prepare yourself for failure. And once you fail in what you're doing right now, you don't get discouraged, because failure is not a person, but failure is just a one-day event. Probably, you had no sales today, mahina ang benta mo ngayon, okay lang yan. Bakit? Kasi bukas may bagong chance ka na naman.
Kailangan lang talagang you should learn how to innovate. So right now, as I come and conclude this session of ours, alam mo, ano yung pinaka key takeaway natin dito? Let me encourage you. When you build a visionary mindset, ang kailangan po talaga dito, number one, is consistency. Okay? Consistency. And then number two, focus on the positive, not on the negative. Number three, kailangan forward thinking ka parate. Forward thinking. So if you implement this, itong short session of ours, if you start imagining again kung ano gusto mo, once you imagine, you plan, and once you plan, you execute. Alam niyo mga kapatid, ito yung reality. Kung wala kang vision sa buhay, mahirap magtagumpay. Kung wala kang vision sa buhay, mahirap talaga lumaban. Pag wala kang vision sa buhay, talagang wala kang kapangyarihan talaga. Kaya I just want to challenge you, if you were going to give me right now a few more seconds before we end, kapatid, what is your vision in life? Why do you do what you're doing right now? Para kanino ka bang gumigising? Para kanino ka bang bumabagod? And I hope yung vision mo ay malalim. It should be really deep. Your deep why you're doing what you're doing in order for you to make your vision to become a reality. So if you like this episode, if you do like this episode, I encourage you to like, share, and this episode with your friends, especially for people na nawawalan po ng pag-asa. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Dahil bukas, may bago tayong pag-asa. Tatandaan, as I always say, in my program, To Every Problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye. Okay. Are you blessed? Actually, ang nag-share na ko si Mrs. Bitoon about Chinkitan. Actually, nagbasa ko mga books about katong Rich Dad and Poor Dad o kang David King. Apunta ko gustong basahon kang Napoleon Hill pero wala lang ko time. Pero sa diyang ako nakita ni Chinkitan, na-bless kayo ko. And I believe nga, kamo, kung gusto mo mag-business, before mo mag-business, tanawa sa niya mga video. Kung saan pag-start ang business, kung saan ngayang buhaton, daghang detalye. Pamina mo, ang blessing na to karon sa panahon sa una, magbayad baya ka kung doon ay mag-seminar. Di ba? Magbayad ka Mo-attend kag seminar about unsaon pagwan sa business, mobayad ka pero karon na ana sa YouTube, libre na. Ako lang nag-ikuan ninyo tungod kay sometimes so good kung mag-preach ko about ingon ana. Sometimes dunay mga negative thoughts ba. Pero dili pa ulahi ang tanan. Pwede ba ta ma-change? Amen. Mausap ang atong una-una. Akong prayer, by God's grace, mausap ang atong una-una. Napay daghang video na siya, daghang pang video. And I believe nga, importante kayo ang ato ang mind setting. Amen. We need to have vision in life. Usbon ako sa pagingon, pangutana, what is your vision in your life? Pastor, imposible. With God, nothing shall be impossible. Manindog ng tanan palayog, mag-pray da. Let's bow our heads. Kung wa pa ka makadawat ni Kristo ngay mo manuluwas, ang kwarta na himong walay kapuslanan, kung wa pa ka makaangkon sa kaluwasan, diya sa imong gitindugan nga kinahanglan kog kaluwasan. Kung di mo na naangkon si Kristo ngayon manuluwas, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung wa pa nimo madawat si Kristo ngayon manuluwas karon, makigrelasyon ka ngadto ni Kristo. Kinahanglan imo siyang dawaton personal, nga imo siyang dawaton nga siya mo imong manluluwas. Just a simple prayer from your heart. Ino nimo ang Ginoo Lord Jesus, ako kang dawaton nga akong personal Lord and Savior. Alang sa mga Kristohanon,
Pwede ka na sa imong gitindugan, mag-pray ka sa Ginoo, Lord, will you please give me a vision? Lord, will you please give me faith? Lord, tagay kog pagtuo, nga motuo ko sa imong pulong. Ug Lord, tagay kog courage, nga unsay akong nahibaluan, ako nang buhaton by your grace. Samtang ang piano nag-play, kinsay may nga pastor, palihog apil ko sa pagampo by God's grace. Makakats ko vision, na ako'y vision sa akong kinabuhi. Yes. Amen, amen. Praise the Lord, amen. I want to have a vision in my life. Ilabi na financially. Lord, samtang kami namamalandong sa iyong pulong, O Diyos, wala day imposible na ni mo, O Diyos. Lord, niya ay mga tao nga din para namo lisod kayo. Pero Lord, salamat nga naay bersikulo nga nagon, with God, with you, nothing shall be impossible. Lord, bless ang matagusa nga din doon na sila kinabuhi nga din mo increase ang ilang pag-alaga din ni mo, Diyos. Lord, bless ang matagusa namo nga mamauli kami, O Diyos, nga doon ay bagong pangunauna. Lord, bless ang tagsa-tagsa nga din nga kami, O Diyos, magpadayon sa pag-alaga din ni mo, Lord. Thank you sa iyong faithfulness. Amo ning gambo in Jesus' name. Praise the Lord. We sing a song, amen.